Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Bakit ang lungkot tuwing Pebrero? Tahimik ang umaga. Malamig ang hangin ng Pebrero. Hindi ito ang uri ng lamig na nagpapasaya, kundi ang lamig na pumapasok sa dibdib. At doon nananatili. Sa labas may mga bulaklak. May mga pusong dekorasyon. May mga salitang love is in the air. Ngunit sa loob ng maraming tao, ang tanong ay hindi sino ang mahal ko, kundi bakit parang mas mag-isa ako ngayon? Pebrero. Isang buwan na dapat puno ng pagmamahal. Pero para sa ilan, ito ang buwan na pinakaramdam ang pag-iisa. Tuwing Pebrero 14, iisang imahe ang paulit-ulit nating nakikita. Magkahawak kamay. Mga regalong rosas. Mga ngiting may kasamang litrato. Mga caption na puno ng pangakong walang hanggan. Ang Valentine's Day ay hindi na lang araw ng pagmamahalan. Ito ay naging paalala ng kung ano ang wala sa atin. Habang ang iba ay nagdiriwang, ang iba ay nagbibilang ng oras. Hindi para sa date, kundi para matapos na ang araw. At sa katahimikan ng gabi, mas malinaw ang tanong, may mali ba sa akin? Hindi ipinagbabawal ang malungkot. Pero sa Valentine's Day, parang bawal maging mag-isa. May di nakikitang pressure. Kung wala kang kadate, parang may kulang sa'yo. Kung wala kang bulaklak, parang may mali sa pagkatao mo. Hindi ito sinasabi ng direkta. Pero ramdam mo. Sa bawat post. Sa bawat story. Sa bawat masayang larawan. Parang sinasabing, ganito dapat ang buhay mo. At kapag hindi ito ang realidad mo, ang lungkot ay mas lumalalim. Hindi lang Valentine's Day ang dahilan. May mas malalim pa. Pebrero ay maikli. Tahimik. Parang pagitan ng simula at pag-usad. Tapos na ang ingay ng bagong taon. Wala pang sigla ng Marso. Wala pang init ng tag-araw. Ang Pebrero ay parang hinto. At kapag tumigil ang mundo, mas naririnig natin ang sarili nating isip. Dito pumapasok ang mga tanong. Mga alaala. Mga pangungulila. Hindi lahat ng nag-iisa ay malungkot. At hindi lahat ng may kasama ay masaya. Pero sa Pebrero, parang pinagsasama ang dalawang ito. Parang sinasabing, ang pag-isa ay katumbas ng kalungkutan. Ngunit ang totoo, ang mas masakit ay hindi ang pag-iisa, kundi ang pakiramdam na hindi ka pinipili. Ang pakiramdam na napag-iwanan. Na parang lahat ay umuusad. Ikaw lang ang hindi. Noon, ang Valentine's Day ay isang araw lang. Ngayon, ito ay isang buong buwan ng paghahambing. Hindi mo man gustuhin. Makikita mo ang saya ng iba. At kahit alam mong hindi buong katotohanan ang social media, may bahagi pa ring nagtatanong, bakit sila meron, ako wala? Ang problema ay hindi ang pagmamahal ng iba, kundi ang pakiramdam na hindi ka karapat-dapat sa ganoon. May mga taong may kadate, may karelasyon, may kasamang matulog, pero ramdam pa rin ang lungkot. Dahil ang Valentine's Day ay hindi nag-aayos ng sirang relasyon. Hindi nito pinupuno ang mga salitang hindi sinabi. Hindi nito binubura ang mga gabing magkatabi pero magkalayo. At minsan, mas masakit ang malungkot habang may kasama kaysa mag-isa. Pebrero rin ang buwan ng mga alaala, mga dating relasyon, mga pangakong hindi natupad, mga taong minsan mong pinili, pero hindi ka pinili pabalik. Mas malinaw ang mga alaala kapag malamig ang gabi. Kapag tahimik ang paligid. Kapag wala kang ibang magawa, kundi alalahanin. Hindi lang ito tungkol sa Valentine's Day. Ito ay tungkol sa oras. Hanggang kailan ako mag-iisa? May darating pa ba? O ito na ba talaga? Ang Pebrero ay nagiging salamin ng mas malalim na takot. Ang takot na baka habang tumatagal, lalo kang nagiging mag-isa. May mga taong hindi mo mapapansin. Hindi sila nagpo-post. Hindi sila nagrereklamo. Hindi sila humihingi ng pansin.
Sila ang laging nakangiti sa trabaho. Ang laging okay lang kapag tinanong. Ang laging nandyan para sa iba. Pero pag uwi, kapag isinara na ang pinto, doon bumabagsak ang bigat. Sa Pebrero, mas ramdam ng mga tahimik ang pagod. Dahil walang ingay na sumasabay sa lungkot. Kundi sariling tibok ng puso lang ang kausap. Hindi lahat ng pagod ay galing sa trabaho. May pagod na galing sa paghihintay. Sa pag-asa. Sa paulit-ulit na paniniwala na darating din. Nakakapagod umasa ng walang kasiguruhan. Nakakapagod magpakatatag kapag walang nakakapansin. Nakakapagod ipaliwanag sa sarili. Kung bakit okay ka kahit hindi naman talaga. At sa Pebrero, kapag mabagal ang oras, mas malinaw ang pagod na ito. Ang pagod na walang pahinga. Pero sa kabila ng lahat, may isang tahimik na tagumpay na madalas hindi napapansin. Ang pagpiling manatili. Manatili kahit masakit. Manatili kahit walang kasiguruhan. Manatili kahit pakiramdam mo ikaw lang ang naiwan. Hindi ito kahinaan. Ito ay lakas na hindi sumisigaw. At kung sa Pebrero, ang tanging nagawa mo ay bumangon, huminga, at ipagpatuloy ang araw. Sapat na yon. May mga panahong ang simpleng pananatili ay isang anyo na ng pag-ibig. Hindi ka huli. Hindi ka kulang. Hindi ka sira. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kung may kasama siya sa Pebrero 14. Ang problema ay ang kwentong paulit-ulit nating naririnig. Na ang pag-ibig ay deadline. Na ang kaligayahan ay naka-schedule. At kapag hindi ka pasok sa schedule na yon, parang may mali sa'yo. Pero wala. Siguro ang Pebrero ay hindi para hanapin ang iba, kundi para marinig ang sarili. Siguro ang lungkot ay hindi kaaway, kundi paalala. Paalala na may bahagi ng puso na gustong makilala, maunawaan, at mahalin. Hindi muna ng iba, kundi ng sarili mo. Ang pag-ibig ay hindi lang romansa. Hindi lang regalo. Hindi lang post. May pag-ibig sa pahinga. Sa paghilom. Sa pagpili na bumangon kahit mabigat. May pag-ibig sa pagharap sa sarili. Kahit walang kasiguruhan. At minsan, ang pinakamahalagang Valentine ay ang sarili mong kaluluwa. Darating ang Marso. Iinit ang araw. Uusad ang panahon. Hindi permanente ang Pebrero. Hindi permanente ang lungkot. At kung ngayon ay mag-isa ka, hindi ibig sabihin na palagi na. Pero kahit manatili pa ang pag-iisa, may halaga ka pa rin. May saysay ka pa rin. May kwento ka pa ring tinatahak. Kung ramdam mo ang lungkot ngayong Pebrero, hindi ka nag-iisa. Marami ang tahimik lang. Pero pareho ang bigat. At kung walang nagbigay sa iyo ng bulaklak, walang problema. May mga panahong ang pinakamahalagang regalo ay ang pagpapatuloy. At minsan, ang pag-ibig ay dumarating kapag hindi mo na ito hinahabol. Kapag handa ka na lang tumanggap. Humina ka. Isang araw lang ito. Isang buwan lang ito. Hindi nito tinutukoy ang buong buhay mo. At sa katahimikan ng Pebrero, maaaring hindi mo pa nararamdaman. Pero may liwanag pa ring paparating. Dahan-dahan. Sa tamang panahon. Like kung totoo ang naramdaman mo. Share kung may kakilala kang tahimik lang pero nasasaktan. Comment, hindi ako nag-isa kung naririnig mo ang mensahe. Subscribe follow para sa mga kwentong hindi sinasabi pero nararamdaman.